Salamat Ate Su. Dumarami ang insidente ng pagkalason sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya naman ngayong umaga, tatalakayin natin ang ilang mga pagkaing maaaring makalason sa atin. At patulungan tayo, mga kasama po natin ang food technologist na si Fritzy Vito. Good morning, Fritzy. Hi, good morning. Okay, let's start sa ating kanan. No? Kasi diba, yung nangyari recently, yung durian, diba na poison sila. So ano ba talaga? May mga properties ba yun na talaga nakalalason? Actually, wala naman talaga. Okay, durian and mangosteen pareho. Ang ano ko lang dyan, parang own opinion ko lang, dun sa nangyaring kalason ng mga bata is improper handling. So it's the handling talaga? Yes, handling talaga. Hindi, oo. So kasama na doon, maaaring matagal na yung candy. Unsanitary, tapos matagal na naka-expose or something like that. So yun, ganun pala yun. Okay, ano-ano ba mga pangkaraniwang pagkain na maaari pala makalason sa atin? Okay, no? So we have here kasaba. Okay. Ang kasaba, there are two kinds of kasaba. Okay. The bitter and the sweet, no? Okay. So mas nakakalason ng konti yung bitter. Okay. Yun ang ginagawang mga gaw-gaw, starts, no? So ang ano nito is proper cooking para hindi malason ang mga tao. Ano yung boiling lang talaga? There's a certain degree ng kailangan sinusunod? Hindi naman masyado. Basta yung maboil lang. Kagaya nito. Maboil lang tama. Yes. Okay, ganyan. Okay. Alright. Itong mushrooms, I know kasi for a fact na may mga mushrooms na talaga nakalalason sa atin and these are some of it lang. Okay? Ano itong mga to? Ayan. So, we have here mga poisonous na mushroom na hindi dapat kainin. Kung mapapansin mo, yung pwedeng kainin, flat yung pinaka-ano niya. Parang payong-payungan niya. Ito, no? So, kung makikita mo yung mga poisonous, iba yung pinaka-ano niya. Pabilog siyang gano'n. Although may button mushrooms tayong kinakain na kadilata ngayon, pwede yun, no? Baka pagkamalan nila itong button mushrooms, hindi pala. Hindi yun. So, kailangan mag-ingat kayo sa pagpili. Especially yung mga mahilig mag-hike ko kayo, mga bata na kumukuha ng pagkain mula sa, kung saan-saan. Pag nakita nila mushrooms, iniisip nila safe, hindi pala. Hindi. Better siguro, wag nang mag-try. Okay, okay. Basta unless you can find it sa mga grocery, ayun, I'm sure, safe yun. Obviously safe na yan. Okay, moving on to yung mga itlog. Sinasabi nila may mga fake eggs na nga, di ba? So ano ba, nakakalason ba talaga ang itlog? Is it because kung marami kang kinain or hindi? It's the handling pa rin? Handling pa rin, tsaka yung ng salmonella. Salmonella! Paano nga ba nakukuha salmonella? Sa pag madumi raw yung kung saan yung mga manok, kung saan sila nangingitlog. Kung marumi raw yun, magkakaroon ng salmonella? Yes, doon nagkakaroon ng itlog. Okay. Lalo na kung ang itlog, yung kalalabas lang yan, di ba, medyo madumi yan. Pag hindi mo nilinis ng maayos, doon nagkikreate ng salmonella. So talaga kailangan pag bumili kayo ng itlog, linisin ng mabuti bago nyo i-crack at buksan. Kasi otherwise, pupunta doon sa nabuksan sa laman mismo. Meat naman. Ayan. Ang meat ay nagkakaroon tayo ng salmonella. Dahil ito sa paghihiwa, kung ang gamit nating mga materyales unsanitized. Okay. Like for example, yung mga chopping board, di ba? Minsan, naaano yan ng mga insects sa bahay natin. So, di ba, yung sa kusina natin, siyempre hindi naman natin nababantayan ng 24 hours sa kusina natin, di ba? So, better linisin talagang mabuti ang mga gamit bago ka maghiwa ng meat. Doon nagka-create ng salmonella. Tsaka sabi nila cross-contamination. Kung kunyari yung chopping board mo for meat, dapat wag mo gamitin yung para sa prutas o di kaya sa... May kanya-kanya dapat sila. Okay. Isda naman, itong tulingan particularly. Yan ang tulingan. Ang tulingan kasi is panahon ang tulingan. Hindi totoo yung kasabihan na ang tulingan ay may lasong bandidila sa may guts niya. So, nasa panahon yan. Okay. Halimbawa, pagkahuli ng tulingan, it's better na kung hindi mo rin lang siya kakainin, iputit mo na kagad sa rep, sa cold. Sa freezer, gano'n. Sa freezer, yan. Para matagal. Kasi doon nagka-create yung pinaka-muscle ng tulingan, doon nagkakaroon ng histidine. Ang histidine na yun ang nagkikreate ng toxin ng histamine. So, yun yung parang nakakalason sa Histamine, as in pang-allergies? Yes, yung allergy. Kaya may antihistamine sa... Nako, ayun, lagi ako may allergies din po yan. Kasi sinasabi nila yung ito raw pag paglabas mo may puti raw, yun daw yung masama para sa atin. Even the expert, hindi naman yung pinaka-ano ng buntot na to. Kung lang ng mga natin, ng mga katandaan natin, ng kasabihan. Okay, so technically pala dapat pala lahat tayo mag-iingat. It's a proper handling of food. Proper handling. Lahat naman nagkikreate ng mga lason-lason o mga bakterya nasa proper handling talaga. So paano natin malalaman kung nakalalason yung mga pagkain nasa mesa? Meron bang
if not all of these, yung mga in general lang, may mga signs ba dapat? Nasa amoy ba? Nasa itsurang itim ba siya? Ganon. So, pag nakita mo ang pagkain, halimbawa, yung mga ibang pagkain, yung mga baked products, so ano, makita mo may mga molds na yan, may mga Huwag mo ano na na yan. kainin. Huwag mo na kainin, no? Kitang-kita yung molds, Yeah. Tsaka yung amoy, di ba? Ang pagkain naman, pag naamoy mo ng ganyan, Mabaho. kung masarap, mabaho, huwag na rin. Better to be safe. Better safe than sorry. Maraming salamat, Miss Fritzy. Thank you. so much. Thank you so much. Ayan, ingat po tayong lahat. Samantala, mula sa pagkain, nakalalason, kitchenerin po tayo. I love it.